Reputasyon, Part 33. Kinabukasan, nagbalik sila ng San Roque. Haharapin na nila ang magulang ni Is, pati na ang buong San Roque. Ayos ka lang ba? Tanong ni Is habang nagmamaneho. Yeah, tipid na sagot ni Samantha at ngumiti. Just relax, babe. Sabi ni Is sabay hawak sa kamay niya. I love you. Lagi mong tatandaan. I know. And I love you too, Ace. Nakangiting sagot ni Samantha at kahit papano, nabawasan ang kaba at takot na nararamdaman. Papasok na sa loob ng bahay ng mga bienvenida ay mahigpit ang hawak niya kay Ace. Natatakot siyang galit na mga magulang ni Ace ang sasalubong sa kanila. Lalo na ngayong kasal na sila ni Ace. Siguradong alam na ng mga magulang ni Ace ang kasal nila. Kaya sila pinabalik ng San Roque. May tiwala siya kay Ace at alam niyang hindi siya bibiguin nito, lalo na't magkakaanak na sila. Si papa't mama? Tanong ni Ace sa may edad na katulong na sumalubong sa kanila sa pinto. Nasa komedor na po, sir. Sagot ng may edad na babae. Naglakad na sila ni Ace patungo sa komedor. Nagulat siya nang pagpasok sa komedor. Tila may handaan roon. Puno ng pagkain sa mesa at nakaayos yon. Sinulyo pa niya si Ace. Halatang gulat din sa nadatnan. Andon kasi ang mga magulang nito at mga kapatid. Isama pang nakangiti ang dalawang kapatid na babae ni Ace. Hindi tulad noong unang pumunta sila ay nakasimangot ang mga ito. Ace, iho. Unang bumasag ng katahimikan ang mama ni Ace. Tumayo ito para salubungin sila. I'm glad you came here. Magiliw na sabi nito at niyakap siya. Kulat man ay sumama siya. Pasimpleng sinulya pa ni Ace at tulad niya, hindi rin alam nito kung ano ang nangyayari. Ma, tinig ni Ace. Nagpahanda kami ng kaunti para sa inyo. Sabi ng mama ni Ace at hinila siya sa kamay palapit sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang papa ni Ace at mga kapatid. Pinaupo siya sa bakanteng upuan. Nilingon niya si Ace na palapit na sa kinauupuan niya. Well, thank you for the food. Pasalamat ni Ace at naupo na sa katabing upuan niya. We invite you here para naman makausap namin kayo ng maayos. Sabi ng papa ni Ace. About what? Tanong ni Ace at naramdaman ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Hinawakan nito ng mahigpit ng kamay niya. Marahil napansin ni Ace ang takot at kabang nararamdaman niya. About you and Samantha. Sagot ng ina nito. Well, napag-usapan namin ng mama mo at mga kapatid mo na walang mangyayari kung tututol kami sa inyo ni Samantha. Simula ng papa ni Ace. Sinulyapan siya nito. Tumango siya at ngumiti rito. Yes, kuya, and beside, we see how much you love Ate Samantha. Sabi ng kapatid ni Ace at natutuwa siya dahil tinawag siya nitong Ate Samantha. Ayaw ka namin mawala sa amin, Ace. Naiiyak na sabi ng mama nito. Hindi naman ako mawawala sa inyo, ma. Nakangiting sabi ni Ace. Nilingon siya nito at pinisil ang kamay na hawak nito. Mahal ko po si Samantha pa, ma. At ganoon na rin po si Samantha sa akin. At sana alisin na po natin ang kung anumang pagdududa kay Samantha at sa pamilya niya. Oo, pwedeng nagkamali ang mga kapatid niya pero hindi ibig sabihin ganoon na rin si Samantha. Sabi ni Ace at sinulyapan siya. Naiiyak siya kaya mabilis na pinunasan ng luha bago pa tuluyang pumatak. Isa din ako sa mga humusga kay Samantha noon. Sa mga naririnig ko at mga kapatid niya. Pero ako mismo, napatunayan kong mali ako. Mali ako sa mga paratang sa kanya. Patuloy ni Ace.
Nakikita namin ng mama mo kung gaano mo kamahal si Samantha, anak. At alam namin handa mong iwan ang lahat para sa kanya. Sabi ng papa nito at sinulyapan siya nito. Hindi na niya mapigilan kaya umayak na siya ng tuluyan. Ayan, pinapaiyak niyo si Ate Samantha. Oo nga naman. Sorry po, masaya lang po ako. Ganyan ba ang masaya? Umiiyak ka? Tanong ng mama ni Ace. Halika, ibibigay ako sa'yo. Yaya ng mama ni Ace na nagpaangat ng mukha niya at liningon si Ace. Tila humihinga siya ng tulong sa asawa. Hindi ko makain ng tao ang mama. Sige na, sumama ka na. Biro ng asawa sa kanya. Ace naman. Saway niya at pinunasan ng mga luha. I have something for you. Siyempre, ikaw ang pinili ng nag-iisa naming anak na lalaki. We need to treat you better. Sabi ng mama ni Ace at ni Yaya na siya. Nahihiya siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Nagtatawa na naman sina Ace, papa at mga kapatid nito. Dahil tinatakot siyang pakakainin siya ng mama ni Ace. Tara sa silid ko, Iha. May ibibigay ako sa'yo. Yaya nito at inakbayan pa siya palabas ng komedor. Nahihiyaman siya ay sumunod na rin. This is your home now, Samantha. Sabi nito. Sinulyapan niya ito at nakita naman niyang nakangiti ito. Totoo marahil natanggap na siya nito para kay Ace. Marahil tinanggap na nga siya ng pamilya Bienvenida. Pumasok sila sa isang malaking silid sa ikalawang palapag. Masasabi niyang marangya ang buhay ng mga Bienvenida at alam niyang hindi dinanas ni Ace o mga kapatid nito ang hirap na dinanas niya sa buhay. Ikaw ang pinili ni Ace. I know marami tayong hindi pinagkasunduan before. Forgive me, Samantha. I am a mother. Wala kaming ibang hangad kundi mapabuti ang mga anak ko. Lalo na si Ace. Nag-iisang lalaki siya sa pamilya and we want the best for him. Alam mo naman na siya ang tagapagmana ng Bienvenida Resort, hindi ba? Tumango siya rito at hindi alam kung anong sasabihin. He loves you so much, Samantha. Ang hiling ko lang sana ay mahalin mo rin si Ace gaya ng pagmamahal niya sa'yo. I know nakita mo kung gaano kanya kamahal. Never in my life na nakita ko si Ace na ganun sa amin. He always say yes sa lahat ng sasabihin namin. And then you came. Naiiyak na sabi nito. I'm sorry po. No, Samantha. You love my son and that's enough. Sabi nito at niyakap siya. Yumakap din naman siya rito. I wish you and Ace nothing but happiness and happy family. Thank you po. Anyway, I have something for you. Sabi nito at tumalikod sa kanya. Naglakad palapit sa drawer. I know you are wearing a wedding ring now. Nahihiya siya at tinago ang kamay sa likod. Kaibigan ng pamilya namin ng mga De La Vega and Chris is the one who told us everything about you and Ace. Kaya naman na-realize namin na mahal niyo nga ang isa't isa. Sinabi po ni Chris na hindi niya magawang sabihin dahil nahihiya siya. Yes, kasal na kayo ni Ace. Sorry po. Paumanhin ni Samantha at nagyuko ng ulo. It's okay. Pwede naman kayong ikasal ulit. Before ka manganak, magpaksal kayo ulit ni Ace. Ho? Kulat na tanong ni Samantha. Babae din ako, Samantha. Isa din akong ina. Kaya alam ko kung buntis ang isang babae o hindi. May ngiting sabi nito. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Samantha. Nahihiya siya sa mga pabigla-biglang nangyari sa kanila ni Ace. Huwag kang umiyak, Samantha. At lumapit ito sa kanya. I want to give you this. Sabi nito at binuksan ang kahon. Kumikinang nasingsing ang tumambad sa kanya.
Nanlaki ang mga matang napatingin kay Mrs. Bienvenida. I know you deserve this, Samantha. Mrs. Bienvenida, wag na po. Tanggi ni Samantha. You can call me Mama from now on. Nakangiting sabi nito at hinawakan ng kamay niya. Inilagay roon ang kahon na may lamang singsing. Let us Ace wear this ring for you. Ma, stop crying, baka akala ni Ace pinapaiyak kita. Maraming salamat po. Umiiyak na pasalamat niya at yumakap rito ng mahigpit. Marahil ito na ang bagong simula sa kanila ni Ace. Tanggap na siya ng pamilya ni Ace. Pagbaba nila, nagsisimula palang kumain ang mga ito. Marahil hinintay ang pagbabalik nila para sabay-sabay silang kumain sa hapagkainan. Akala ko hindi ko na makikita si Samantha. Biro ni Ace at sinulubong pa siya. Nag-usap lang kami, iho. Nakangiting sagot ng mama nito. Anyway, siguro kailangan na nating paghandaan ang kasal nyo. Sabat ni Mr. Bienvenida. Nagulat siya at napalingon kay Ace. We know the situation, iho. Sabi ng mama ni Ace. Umiti siya at pinisil ang kamay ni Ace. Kasal na po kami. Sagot ni Ace at tinaas ang kamay niya, kung saan suot-suot niya ang singsing na pinabili ni Ace kay Chris. We know that. Sabay-sabay na sabi ng mga ito at napangiti siya dahil nagulat si Ace sa sagot ng mga magulang at kapatid. You all knew? Gulat na tanong ni Ace. Hindi niya mapigilan ng matawa. How come na alam niyo ang lahat? Kuya, nasa San Roque ka. Baka nakakalimutan mo. Sagot ng kapatid. We want you to get married again. Isang engrandeng kasal, of course. Nakangiting sabi ng papa ni Ace. Really? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Ace. Yes, iho. We want the best for you and for Samantha. And of course, para sa magiging apo namin. Sagot ng mama ni Ace. I don't know what to say pa, ma. Thank you. Thank you sa pagtanggap niyo sa amin ni Samantha. We know, and we see how much you love Samantha, Ace. And ganun din naman si Samantha sa iyo, iho. Nakikita namin kung gaano kanya kamahal. At kung gaano siya nasaktan this past few days. Sabi ng mama ni Ace na sa kanya nakatingin. Naiiyak na naman siya kaya napakapit siya kay Ace. Umakbay naman sa kanya si Ace para iparamdam ang suporta nito sa kanya. And he mouthed, I love you. Yan ang asikasuhin natin ngayon. Ang engrandeng kasal niyo. Salamat po pa. Let's have a beach wedding. Suggest ng kapatid na babae ni Ace. Huwag mo kami intindihin, Sam. Masaya naman na kami. Sabi ng nanay niya nang pasyalan ang mga ito. Kasama niya si Ace na pumunta sa inuupahang bahay nila. Pero Nay, gusto ko po sanang andun kayo sa kasal ko. Pakiusap niya sa ina. Nasabi niya sa ina na ikakasal na sila ni Ace at tanggap na siya ng pamilya ni Ace. Sam, nakakahiya naman sa pamilya ni Ace. Bulong ng nanay niya at sinulyapan nito si Ace na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Alam niyang nahihiya ang nanay niya sa mga Bienvenida dahil na rin sa pagiging kasangkapan ng ate Lorraine niya sa naging relasyon ni Mr. Bienvenida at Mrs. Ontiveros. Nay, napag-usapan na po namin yan ni Ace. Sagot niya at sinulyapan si Ace. Tumango ito at hinawakan siya sa kamay. Matapos nilang makausap ang mga magulang ni Ace kanina, kaagad niya itong niyaya papunta sa kanila para ibalita sa pamilya niya ang napakagandang balita. Sa totoo niyan, Sam, aalis na kami ng mga kapatid mo dito sa San Roque. Sabi ng ina na kinagulat niya. Bakit ho? Tanong niya at nilingon ang dalawang kapatid na naroon. Ang ate Angeline niya at ate Roxanne
na nakikinig lamang sa kanila. Ang ate Roxanne mo sasama na kay Kaloy sa probinsya nila at doon na daw muna sila mamamalagi. Simula ng ina, nababakas ang lungkot sa mga mata at tinig nito. Pero bakit ho? Tanong ni Samantha at sinulya pa ng kapatid na walang kibo habang bitbit ang anak na pinapatulog. Si Kaloy nagdesisyon. Tanging sagot nito. Ewan niya kung bakit. Tila nanlalamig sa kanya ang mga kapatid. Ang ate Angeline mo naman pupunta na ng Japan at doon magtatrabaho. Sabi ng ina. Sinulya pa niya ang kapatid at tumango ito sa kanya. Huwag ka mag-alala, Sam. Padadalhan naman kita ng chocolate. Nakangiting sabi ni Angeline sa kanya at medyo natawa pa siya. Ate naman. Kaya Sam, ayusin mo ang relasyon niyo ni Ace. Ang magiging pamilya niyo ang pagtutuhunan niyo ng pansin. Kami ayos na kami. Isa pa, andyan naman ang ate Lorraine mo para sa akin. Sabi ng ina. Nakaramdam siya ng lungkot pero hindi na lang siya nagpahalata. Mukhang nakapagdesisyon na ang pamilya niya na lisanin ang San Roque. Kung sa bagay, mas maganda na rin naman siguro yun para makapagsimula ulit ang mga ito. Ang ate Roxanne niya, mas matututukan nito ang anak. Ang ate Angeline niya, alam niyang may mararating sa buhay at palaban ito kaya alam niyang kayang-kaya nito ang magiging buhay sa Japan. At ang nanay niya at Kuya Albert, alam niyang hindi pa babayaan ng ate Lorraine niya ang mga ito. Lalo na't maganda ang buhay ng kapatid ngayon. Nalulungkot lang siya na tila ikakasal siyang wala ang pamilya niya. Oo, kinasal sila ni Is noon na wala ang mga ito, pero sana naman ngayon sa ikalawang pagkakataon na ikakasal siya sa lalaking pinakamamahal niya, ay naroon ang pamilya niya para masaksihan ang pinakamaligayang araw ng buhay niya. Sam, huwag ka nga umiyak dyan. Sita ng ate Angeline niya. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang mga luha niya. Agad naman niyang kinuha ni Ace ang kamay niya at pinisil yun. It's okay, babe. Bulong nito sa kanya. Tumango siya at sumingot-singot. Kailan ba ang kasal niyo? Pang-iiba ng usapan ng nanay niya. Maybe next week, settle na po ang lahat. Ang mga kapatid ko po kasi nagpresentang mag-asikaso ng wedding. Sagot ni Ace sa ina. Mag-send ka na lang ng picture sa amin. Nakangiting sabi ng ate Angeline niya at tumango siya at sinulya pa ng ate Roxanne niya na nanatiling tahimik sa tabi. Ate Roxanne, ate Angeline, sana kahit malayo tayo sa isa't isa ay magkakausap pa rin tayo. Oo naman, may video call na no? Mabilis na sagot ng ate Angeline niya at sinulyapan niya muli ang ate Roxanne niya. Ate Roxanne, tawag niya rito at tumayo mula sa kinauupuan. May problema ba, ate? Tanong niya nang makalapit sa kapatid. Wala, Sam. Masaya lang ako dahil natupad mo ang pangarap mo. Simula nito at naiyak. Ate, Sam, masaya ako na iniba mo ang landas mo at bumuo ka ng pangarap mo. At masaya ako sa lahat ng yun. Lahat na tupad mo. Umiiyak na sabi ng kapatid. Ate, naiiyak na sabi niya at niyakap ito ng mahigpit. Alam niyang hindi sila close ng ate Roxanne niya. Hindi tulad ng ate Lorraine niya na kahit half-sister lang ay tinuring siyang espesyal. Niyakap niya ang kapatid at naiyak na din. Naku ha, tama na nga yan. Baka pati si nanay maiyak. Saway ni Angeline sa kanila. Ngumiti siya at kumala sa pagkakayakap sa kapatid. Madami pa silang napag-usapang magkakakapatid. Tila sinusulit nila ang araw na natitira nilang habang magkakasama pa.
Nagpaalam naman muna si Ace sa kanila para naman daw makapag-banding muna silang magkakakapatid. Sa susunod na araw na kasi ang alis ng mga ito sa San Roque at doon daw muna sa Ate Lorena sa Maynila manunuluyan bago magkanya-kanyang destinasyon ang mga ito. Ang nanay at Kuya Albert niya ay maninirahan sa Ate Lorena. Ang Ate Roxanne naman niya sasama na sa asawa at ang Ate Angeline niya pupunta na ng Japan. Masaya siya kahit papano. May magbabago na ang mga buhay nila kahit pa sabihing magkakahiwalay na sila. At higit sa lahat, iiwan na ng mga ito ang San Roque, ang bayan na humuhusga sa pagkatao ng mga ito. Kinagabihan sinundo siya ni Ace sa bahay nila. Pag-asawa na sila ni Ace kaya dapat lang nasa bahay siya nito umuwi. Papasyal po ulit ako bukas, Nay. Paalam niya sa ina nang ihatid sila nito sa gate. Sige Sam, mag-iingat kayo ha. Paalam nito at naglakad na sila ni Ace palapit sa sasakyan. Pinagbuksan pa siya ni Ace ng pinto. Napaka-gentleman talaga ng asawa niya. I love you, sabi niya kay Ace nung makasakay na sila ng driver's seat. Ha? Nagtatakang sabi nito habang ini-start ang sasakyan. Sabi ko I love you. Ulit ni Samantha. I love you too, babe. Sagot nito at hinawakan siya sa kamay. You don't know how much I love you, Samantha. I know, Ace. Alam kong handa kang iwan ang anumang meron ka para sa akin. Yeah, kaya kong ipunin lahat ng tubig sa Bienvenida Resort para sa'yo, babe. Sabi ni Ace. Corny pero kinilig siya. Kung gusto mo, pati tubig sa dulo ng San Roque ipunin ko para sa'yo. Ace naman. Saway niya rito dahil ang corny na nito. Why? Just stop, okay? Ang corny na kasi. Nakatawang sabi ni Samantha. Corny pala ha. Sige, lagot ka sa akin mamaya pagdating sa bahay. Sa bahay? Oo, sa bahay na tayo matutulog. Sa bahay niyo? Gulat na tanong niya. Oo, saan mo ba gustong matulog? Sa cottage ko o sa townhouse? Ha? Hindi niya naisip na ito pala ang unang gabi niya sa bahay ng mga Bienvenida. Nahihiya lang ako sa mama at papa mo, pati sa mga kapatid mo. Babe, tawag nito sa kanya at hinaklos siya sa mukha. Napapitlag siya. Why? Akangiting tanong niya. Anyway, maghapon kang busy kaya bumawi ka sa akin mamaya. Anong bumawi? Pakunwaring tanong niya, pero alam na niya ang ibig sabihin nito. Bibinyagan natin ang kwarto ko syempre. Ace naman, nakakahiyaan doon ng mama at papa mo. Bakit? Maririnig ba nila ang gagawin natin? Huwag ka lang masyadong umungol, okay na. Ace! Hiyaw niya at hinampas ito sa balikat. Nakakainis ka. I love you, Mrs. Samantha Bienvenida. Ewan ko sa'yo. Nakasimangot na sabi niya at nakita na niya ang malaking gate ng mga Bienvenida. Ito ang unang gabi niya sa bahay ng mga Bienvenida. At tama naman si Ace. Walang masama kung umuwi na siya dito dahil kasal na sila at may basbas ng Panginoon ang pagsasama nila. Sinulya pa niya si Ace at lihim na napangiti. Namiss din niya ang asawa at na-excite siya sa unang gabi nila sa silid mismo ni Ace. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.